Okay, balik po tayo. It's time for our kalusugan tip of the week. Alam po nyo, ilang linggo nang nakalipas na sinusubukan namin paalam sa inyo how to keep your bones strong and healthy. Kailangan ng katawan ng calcium from iba-ibang pinanggagalingan po sa pagkain, mula sa pagkain at mga supplements. Ngayon, titingnan natin ang iba't ibang klase ng calcium supplements and paano bang kaya bang absorbahin itong calcium na ito ng ating katawan. Kasi po not all calciums are created equal, no? Nagbabago po kasi ang mga supplements sa nilalaman nilang elemental calcium. At ang absorption nitong mga preparasyon na ito ay nagbabago-bago yan. It's all over the lot. So we will try to just give you some information. Calcium carbonate contains about 40% calcium by weight. Para ito giya sa inyo pag bibili kayo ng calcium supplement. Pero hindi madaling absorbahin ito ng katawan. Ngayon, ang calcium citrate naman po contains about 21% elemental calcium by weight. Pero mas madaling maabsorba ng katawan, lalo na po sa mga tao na mayroong mababang stomach acid, katulad ng mga medyo tumatanda. Okay? Meron namang isa pang forma ng calcium called calcium gluconate. Ang laman po naman ito is, as the name implies, calcium at saka glucose, which contains a low content of elemental calcium. So, malaking dosage ang kailangan. Magnesium is needed para ma-absorb. Alam po ninyo, yung calcium na yan, dapat talagang may parating kasamang magnesium para mas madaling ma-absorb ng katawan. Ito naman pong calcium aspartate or the other so-called chelated calcium supplements. Yun naman ay calcium na sinasama with mga amino acids at for optimal absorption na sinasabi nila from 50 to 90% absorbable. Okay? So, yung meron namang calcium orotate, ito naman is a calcium produced pagkat pinagsasama nila ang cellular transport molecule called orotic acid, and they claim a 95% absorption rate for this preparation. But this claim is a little bit controversial. So, kailangan po tingnan ninyo maigi yung binibili nyo supplement para makakuha kayo yung talagang ma-absorb ng katawan nyo. Ngayon, siyempre, kailangan maalala din natin, kailangan ninyo ng vitamin D for efficient calcium absorption. But even the vitamin Ds are not all created equal. Ang pinaka-absorbable sa katawan is the variety called D3 o kaya yung nangagaling na ginagawa sa katawan natin naturally na ginagawa ng araw. Pagkaputa na aarawan, nagkakaroon tayo ng good healthy supply of vitamin D. And that vitamin D also helps us to absorb calcium. Siyempre, ang ehersisyo nandyan din, nakakapag-increase din yan po ng calcium absorption. Kanya, ang kontra naman sa calcium absorption, yung mga processed refined foods, mga fast foods na acidic, often full of sugar, processed carbs, at saka sobrang asin. O kaya yung asin na walang bisa, yung refined salt. The body pulls the alkaline mineral calcium from your bones to neutralize the acidic effect of processed food. So pag tumataas talaga ang acid natin sa katawan, yun ang nangyayari, humihila ng calcium siya mula sa ating buto at yan po nagpapahina ng ating buto. Kanya, kung gusto mong mawala ng calcium sa buto mo, patuloy kang kumain ng refined sugars na nandun sa mga soft drinks, nakadami-dami, at kaya sobrang kape. Tapos kumisan ang sobra namang protein din na diet, hindi rin mabuti para sa mga buto. So dito natin nakikita, ayan ang mga calcium, the other calcium drainers, kasama na dyan ang smoking, aluminum-based antacids. Kanya kuminsan, pag prescribe kami taas ang acid mo, bibigyan ka ng antacid, ang major ingredient ng aluminum, kaawawa ka naman. You're on the way to Alzheimer's. Andyan ang aspirina, ang cortisone, even chemotherapy drugs, tsaka yung mga what they call calcium channel blockers and some antibiotics interfere with calcium absorption. Okay, so ganyan po ang sasabihin lang namin at kung gusto niyo kukonsultahin si Dr. Lagaya, huwag kayo magpunta sa klinika niya. Kailangan tumawag po kayo para malaman ninyo at makausap kayo because he does not accept walk-in patients. So, mamaya bibigay namin sa inyo ang kanyang email at saka ang kanyang cellphone para makontak nyo siya. Alright, let's go back sa pinag-uusapan natin dito, Brother Vic and Doc. Maraming iba-ibang klase na treatment na pwede sa arthritis. At tanong ko sa iyo,
pwede ba ang acupuncture for arthritis? Yes, yes, very much. Opo, kasi po it relieves the pain. That's one. Kasi po tumataas yung endorphin. Endorphin is the morphine inside our body, endogenous morphine. So pag in-acupuncture, tataas po yan, you can start now moving more. Because the Parang lumuluwag. Lumuluwag, opo. Because the movement in itself is therapeutic. Katulad po sinabi po natin na po with all the calcium supplements we have, marami po yun sa pagkain. But if you don't know, you want a supplement, you ask your doctor para resetahan kayo on that. Pero what happens now is, kahit po puro calcium ang katawan natin. Well, you have to consult a doctor who understands and knows this. Tama po yun. Maraming doktor hindi rin naintindihan ito. Okay. So what happens po, no, kapag isang tao bedridden at binigyan ng calcium supplement, hindi siya hihigupin ng buto. So dapat po gumagalaw yung pasyente kasi yung mga bedridden patients at binigyan ng calcium supplement, it will just settle somewhere else. Pupunta sa kidneys, pupunta kung saan-saan. Or even to the muscles. No? Opo, magkakaroon ng tetany, mga ganon. So ang kailangan po talaga, you need to move. And that movement now, every time you take simple movement of walking, already creates the energy, the demand, gugutumin yan para higupin yung calcium natin. Okay. One simple technique po, palagi ko tinuturo po, siguro po sa mga viewers, tingnan niyo po si Ray. Napakabata po niya. One of the things napansin ko, ever since nagsimula ang program hanggang ngayon, hindi po siya sumasandal. And that simple effect is done by this Indian yogi, Japanese Zen master Shaolin monk. Saka makikita niyo po, yung pong itsura po ng mukha po niya has two things. One of it is the flushing of the blood to the cells where it's needed most. Kadalasan po, if you're going to watch me now, sasandal ako. Okay, ang settling of the blood goes to the lower parts. Kapag nakaganyan pong forma ni Ray ngayon na nakadiretso, it's squeezing now the blood, the muscles para po iakyat sa utak and to the face. Kaya po pampabata yan. In addition, sumisiksik po yung bilbil. Yung mga bilbil, yung puson, yung likod, tumitibay, yung puwet gumaganda simply by sitting upright. So I would suggest posture. Proper posture kasi po yung angle po natin, God gave us an angle na dapat po 90 degrees from the hips. So the spine should be 90 degrees and those are bones. If you want that bone to become mawala pong osteoporosis, sit properly as such. Okay. When you apply, for example, arthritis to the body, let's just review a little bit yung the principles behind acupuncture so that people can understand kung bakit merong malaking epekto ito sa kalusugan ng katawan. But before you do that, we just have one question. 0935-814-1381. My FBS or fasting blood sugar is 95. Is it still normal? Oh, you are very normal. What is pre-diabetic? Alam po ninyo, wala naman diyang exact number na pwede mo sabihin, ito lang at yun lang eh. But if your FBS is 95 and you are about, I don't know how old you are, you are in great shape. Ang tanong ko rin po dyan, ano yung second number? So magpakuhuli kayo ng susunod. Is it rising? Is it going down? Is it normal? And that is a warning sign. Kapag pataas ng pataas, that's already a warning. Kanya lang, nakikita po ninyo, yung FBS kasing yan, every day, panik-panaog yan eh. Depende po sa kinakain. Depende sa kinakain mo. So, and yan although it says FBS, ang mas maganda yung 1AC test. Opo, mas specific HB1AC. Mas maganda yun because it measures the sugar level in your cells or in your blood over 2 to 3 months. So, mas magandang makita. So, you can get that test, I think, in any laboratory. Pwedeng pakuha yung test na yun. Pero ang stand ko kasi po, ang stand ko kasi po, pag meron kayong blood, yung mga pang-pressure ninyo sa bahay, kailangan po nakikita nyo yung trend. So that you would know, eto kinain ko ngayon. By the next day, tumaas ang blood sugar ko. Bukas hindi ko kinain to, eto nangyari. So you will already teach yourself what is your lifestyle para wag palaging tumataas ang blood sugar. Isang magandang tanungin kay Dr. Lagaya is, may sinasabi na pre-diabetic syndrome. Yung pre-diabetic syndrome na exist sa mga papuntang diabetic, hindi pa na diabetic. Can you probably share with us? Definitely. Ano na yung warning signs and blinking lights. Pag hindi ka yung lifestyle mo, pag kinain mo palagi yung mga paborito mong pagkain, sigurado, you will now enter do sa range. Now, which is ano ba yung normal range? Alam ng mga diabetic siya, mga 110 mg per or kaya do sa international unit na wag lalampas ng mga 6 or 7. Pero what we want to do now is really to regulate ano ba yung thermodynamics eh. What comes in, what goes out. So what comes in is the food. What goes out is the exercise. Hindi mo dapat hayaang mag-stagnate yan sa katawan mo or else tataba tayo. Yan. Ang pinakamalaking bagay siguro na kailangan din natin tingnan dyan, kasi since your blood sugar goes up and down,
And that's really part of the lifestyle. Kumain ka ngayon ng marami, tataas talaga ang blood sugar mo ng konti. Maybe it will not rise as much if you're taking a lot of fiber or medium chain triglycerides or etc. etc. Hindi masyadong tataas, but you cannot expect your FBS to be like this. Hindi mangyayari yun. Kanya dito, kailangan natin tingnan. Kasi ang magiging mangyayari dito, titingnan mo na lang kung ano yung kinakain mo, not so much in terms of whether matamis o may asim o maalat or whatever, but there are certain kinds of tamis na kailangan sanayin mo ang katawan mo and let it not be from white or refined sugar. Yes. Yan, napakasama yan. Sapagkat yung pagpapaputi po ng asukal is a chemical process. So pagka namuti na yung asukal at yan ngayon ang kinakain mo, mapoproblema ka. And that is a problem with a lot of soft drinks. It is about equivalent of 9 teaspoons or tablespoons of sugar per bottle. Yung 10 ounce na ganon. So, yun ang pag-iingatan ninyo. Pag-iingatan nyo ang short chain carbohydrates like things made from refined flour. O kaya yung asin na refined salt. Kunin nyo asin dagat o yung rock salt. So, dito po magkakatalo yun kasi ang hirap naman ng buhay na ito lang ang pwede kong kainin. Yes. All full of restrictions, kanya hindi makapag-ano ang tao. Kailangan matutuhan natin kung paano babalansehin ito. Pwede kung nasobrahan ka ng konti rito, edi compensate ka sa kabila. Pero yung sasabihin mo, hindi, basta ito, wala na akong kakainin. Napakahirap mabuhay ng gano'n, lalo na sa ngayon. Kung nagmamadali ka, wala kang choice, kailangan ka magpunta sa fast food. Ilang available eh. Yun lang available. Paano ngayon? Kailangan lang alam mo kung paano, how to counteract it. Ito pa isang question from Ron ng Pasig, 0919-707-8794. Dok, ano po yung mga acupoints? Masama po bang palaging hinihilot ang mga talampakan? Kasi parang laging pagod at masakit lalo na sa umaga at pag umuupo ng matagal. Okay. Sige. May mannequin po ako. O sige, Let me ilabas mo show na nga you. yun. Okay. Ilabas mo na nga si Pedro at saka Apa, si... apa. si So ito ano, po. ano pangalan nito? So makikita po ninyo, may mga linya. Ang mga Chinese medicine po, na-discover po nila yung mga linya na yan. At dapat po, hindi nababarahan. Ang tawag dyan, meridian. Meridians, opo. And there's the flow of the energy which we call as the chi. Ibig sabihin po, lahat ng parte ng katawan natin hindi dapat nag-i-stagnate or else kikirot. Kaya if you have shoulder pains, you have knee pains, ibig sabihin nag-i-stagnate. Lalo na pag nauupo ka at di ka kumikilos. Opo, tama Lalo po. na, nasa trabaho ko, nando ka sa desk mo niya ng yes. 8 oras. Ang daming ganyan. Nagpupul ang dugo mo dito. Opo. Hindi dumadaloy ng mabuti. That's why kailangan dyan, after 1 hour, tumayo ka, exercise ng konti. Just to create movement and improve the flow of energy in your blood. Di ba? If you have regular exercise, by all means do it. If you play badminton, as what Ray is doing every day, ano po, yung nga lang one-sided. Ang advice ko po sa mga one-sided, whether golf or badminton or baseball or bowling, gagawin po 25% of your time, gagawin niyo po yung shadow lang, hindi tatamaan yung shuttlecock, ano po. Hindi, basta lang po, puro kaliwa ang gagamitin. Mabalansing maigi. Para magbalanse. Okay, so ibig sabihin, ang katawan po natin, ganun din ang balanse. Yung tanong po kanina, nung caller, yung viewer natin, sa talampakan, kasi po, may I get my foot? Ito kasi po yung paa natin, ano po, may mga, ito po yung paa na marami po mga mapping ng different organs. I would suggest po that you start walking regularly in flat shoes or go barefoot. In ancient time, God gave us a feet that is meant for to be bare. Kaso po, because of lifestyle, kailangan naka-high heels tayo, naka-leather shoes. So, nangyari po, naiipit po yan. Pero in reality, pag nasa bahay po kayo, go flat shoes. Yung po mga nabibili po na may mga tusok-tusok, huwag niyo po gagamitin yan more than 2 hours. Kasi po, may parte ng katawan Overstimulation ang mangyayari. magkakaroon po ng overstimulation ng areas na hindi dapat ma-overstimulate. Ito po yung lumalapat, oh. Ito po yung ating paa. Diyan po pwede ma-stimulate po yan everyday. Pero meron po sa loob, halimbawa po ito, nakasulat dito ay kidneys. Pag na-overstimulate po yan, baka tumaas ang blood pressure. So don't wear yung mga may mga tusok-tusok more than 2 hours. And then for the rest of the time, just go barefoot. Kasi po what happens, in our shoes that is... Nakatsinelas, at least flat. Opo, ang problema po sa tsinelas, may mga sipit. So, nangyayari po, naiipit po ito. If you look at the map, ito po yung ating ulo, itong ating bewang. So, all parts of the body have representation. Pag palagi po tayo naka-heels o kaya naka-leather shoes, ang nangyayari po nito, palaging stiff po yan. Kailan nagagawa yung ganito? Tsaka pag naka-high heels ka, ang nangyayari yun, napuno lang ng kalyo yung mga daliri ng paa mo. Deform po yun kasi nga may kalyo na. So what happens po, if this is the head, this is the chest, eto po ngayon, ano to?
that is going to be our neck. Pag palagi tayo nakasapatos at hindi nabubuksan po yan at hindi nabibend ng ganito, palagi magkakaroon ng stiff toes, magkakaroon po tayo ng stiff neck. So, in Chinese medicine, be more mobile. We do acupuncture to help patients out para po mawala yung pockets of congestion. Ay, saan mo tinutusok yung mga karayo mo? Depende po sa sakit. Depende po Depende sa sa kirot ng kalagayan. pasyente. Tapos po, depende po sa principle nga po ng tinatawag natin Chinese Is medicine. acupuncture good, let's say, just for general purposes without addressing a specific pain? Opo, it's good even Para for... lang to just release and let the flow of energy be. Opo, opo. So nagkakabit ka ng karayo mo mula sa ulo hanggang paa. Opo. Pag nagdi-demo po ako minsan in a large crowd at meron ng volunteer, sasabihin ko, gusto mong tumaas ang resistance mo against infection. Yung po, tutusukan ko po somewhere sa elbow. Yung mga viewers po natin ngayon na mayroong mga gustong taasan ng panlaban sa infeksyon o kaya po may mga hika, I would suggest po, you bend your arms at 90 degrees. Meron po tayong linya where it ends on the outside. We call it the lateral end. Ano po? Ito po, may linya po yan. Kung saan huminto, dyan yung pipisilin. So may mga hika po, may mga psoriasis, meron po mga allergic rhinitis, palagi pong pinipisil yan. It Pwede is siguro 10 that's times. part of the acupuncture principles na pag masakit daw ang ulo mo, yung pinipindot mo itong Tama po itong yun. kalagitnaan po ng daliri Opo. niyo, ng hinlalaki niyo, at saka yung pangalawang daliri. Opo, tama po. Ito po yan, no? Ayan po. May pangalan po yan. Sabi ng Chinese Hoku, sabi ng Japanese Hegu, sabi ng Vietnamese Hokoku, sabi ng Pero pareho. sabi po ng WHO, magkasundo nga kayo. Ang nangyari po, they called it as large intestine 4. Kasi po may 1, 2, 3, 4. So that 4, pag pinrest po yan sa mga viewers natin, pag pinagdikit po ninyo may matambok. So, may hinahanap po yan, pero para sa viewers na po, kung saan matambok, yan po yung pinipress. Pisilin nyo na rin po sa ilalim para may pressure kayo. At kapag pinress po ninyo, gagapang po yung kuryente, aakyat yan, kadalasan po natitreat na yung sakit ng ulo. Another branch goes down, pupunta po yan sa bituka. Kaya kung may problema kayo sa bituka, kadalasan napakasakit. Pero as regularly you press on it, nawawala po yung sakit, gumaganda rin ang ating sakit po sa sikmura. Okay. So, ngayon, ang ano natin tingnan dito while acupuncture is there, what do we do diet-wise? What do you recommend in terms of natural treatment for arthritis? Number 1 po, increase the fibers. Kinakalimutan natin yung fibers yan. Where can you find the fibers? The fruits and the vegetables are available. Kaya po, yung iba naman gusto ng karne. Gusto yung steak na kakainin po ng isang pamilya, isang tao lang ang kakain. And that's the diet in the US and po sa Europe. And delikado po yan. So you see the extreme. High fiber diet and low fiber diet. So, kung pwede po, for diet-wise, and the water na sinasuggest natin, para po yung topic natin for today, which is arthritis and general health, mawala po. Okay, so in other words, do you have any specifics in terms of juices, for example, na mabuti for... Freshly squeezed juices are fine. Ano po? So, general po yan. Pero siyempre, yung mga diabetologists, meron silang nire-reseta na ito lang para sa'yo, itong dapat. Okay, the interesting thing about the juices, kasi yung iba maasim, no? etc. Sasabi nila, kung acidic ka, huwag ka uminom ng maasim. Pero that's not the case pagka gumawa ka ng lemon. Opo. Lemon maasim, but it Alkaline effect. alkalinizes your stomach and your body. Aha. No? So, kuminsan, kailangan talagang i-assess mo at hindi pare-pareho ang resulta eh. Ang isang sekreto nga pala po, we're talking about water, and po sa mga viewers ngayon na gustong pumayat, huwag iinom na maraming tubig habang kumakain. You'll never It find dilutes kasi the acid. enzymes. Opo, The enzymes. Opo. So, pag kumain po kayo, you'll never find a Chinese, a Japanese, a Korean gulping large amount of water during meals. Meron po silang hot water or hot tea. So, talking about that, if you drink alkaline water during meals, nanu-neutralize yung acid sa tiyan. So, dapat po mga malilit na portion lang, and then 1 hour, 30 minutes before, 1 hour after, saka na po kayo mag-load ng water ninyo. Alam mo, meron tayo kundi sabihin dito kasi malaking problema about the generalized, you have hyperacidity, which is sometimes a large problem because it is really based on a lack of understanding of the digestive process. Alam po kasi yung tiyan natin po, pag ganito yan, papaganito dito. Yung ibabaw ng tiyan, doon po tinutulak ng tiyan. Kasi the stomach is a muscle, no? Na gumaganyan po yan. Sa umpisa, itutulak dito sa itaas yung pagkain mo, no? Doon sa ibabaw ng tiyan mo, where enzymatic action begins. And then, ang acid dyan is only 30% strength. No? Tapos niyan, after about 45 minutes,
ibababa yan ng katawan, ng tiyan mo dun sa baba, dun sa ilalim ng tiyan mo at saka sa kalagitnaan, the body and the antrum, at tapos ito itaas kasi is the fundus. That is when the acidic action starts. But when the acidic action starts, it's by a feedback mechanism to release hydrochloric acid into your stomach. And that brings your pH balance in the process of digestion in your stomach down to about 3.5 to 4. Whereas the normal range is about 7.5. Yun ang tinatawag ng healthy range. And that then is about a 3-hour process or so, tapos unti-unting nire-release yan to the duodenum. Pagdating naman sa duodenum, tigil na ang hydrochloric acid action, ang acidic action, and then umpisa na naman ang enzymatic action. And as it works down, then you go through the final process of digestion and absorption. So, pag naglagay ka ng antacid ngayon dun sa tiyan mo, all you have done is interfere with the digestive process. Tama po. Tama po. So, improper digestion ka, and when you do not digest properly, and therefore the food particles are not broken down to the level or to the size that then can then efficiently pierce the barrier or the intestines to go into your blood, you will get partially digested proteins and you will create circulating immune complexes. So the blanket giving of antacids, especially ones that are based on aluminum, to me creates more problems than it solves. Two schools of thought po kasi. One of it is that tama po kayo. The other one is yung mga tinuturo ng mga teachers namin. So, ibig sabihin po, kung may acid ka, in-neutralize ba yan ang alkaline component, which is may hydroxide. But you know what they have said? Much of the diagnosis of hyperacidity, the truth is they are under acid. They're too, maybe, I don't know whether you call it too alkaline, but they lack acidity. Ngayon po summer Baka months, poor production ng bile acids. tama po yun. Kaya hindi po nakakatunaw. Okay, ang mga advice ko lang po sa mga summer months ngayon, po, mahilig tayo mag soft drinks, alalay lang po. Lalo sa mga bata, panay po ang soft drinks, sinisikmura po sila. So, alalay. Hindi maganda yun. Alright, 0919-497-8162. Good morning po. May arthritis ang asawa ko. Ask ko lang, nagkabukol ang kanyang paa, tapos po pumutok at naging sugat, tapos po ay may butil. Kinamot niya kasi Makati, lumaki ang sugat. Ano po ba yun? Hindi ko po alam, mukha pong ano po, sa description po niya, yung pong tophi, yung po isa part of a gouty arthritis na ano po na pumutok. Ang suggest ko na lang po, kasi we have free clinics. May I Of course. po? Libre po ang gamutan namin ng acupuncture sa ospital ng Maynila. Every Wednesday. Every Wednesday. Ngayon po yon. Alauna po ang palista. So pupunta na po kayo doon alauna kasi po sarado po yung OPD. Pagdating alauna, magbubukas na po, papalista na po kayo. Ospital ng Maynila, yan po yung tabi ng Manila Zoo, Quirino Corner, Ross Boulevard. Ano po? May mga doktor po yan na ano ng mga nag-acupuncture at yung po gagamutin po kayo doon. Okay. So, don't forget, si Dr. Alfonso T. Lagaya, ang First Director of General of PITAC. Ang kanyang mobile number is 0917-819-2959. Uulitin ko, 0917-819-2959. Ang email address niya, lagaya_md_ac@yahoo.com. Kanya po, kung gusto nyong magkonsulta kay Dr. Lagaya, just make sure na i-text nyo siya sa kanyang mobile number o kaya mag-email kayo para mabigyan po kayo ng tama. At napaka-busy kasi ni Doc Lagaya kung saan nagpupunta ito eh. Gala-gala ito sa buong Pilipinas. Kanya, para hindi kayo ma-disappoint, make sure you make an appointment so that he can come. Well, I've got a problem. It's a major one. We have no more time. Oo nga po eh. Ang dahil pa natin dapat po i-share. Well, that's the nature of our program, I think. So, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong tangkilik po ngayong umaga. And next week, we will bring again some very informative and wonderful advice for you on how to maintain your kalusugan. Salamat po marami and God bless you. We'll see you next week.